Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Jerry J. Junio, ang tagaulat ngayong araw. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang kwentong Bitirano ni Lazaro Francisco. Pero bago natin talakayin ang Bitirano, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Lazaro Francisco. So sino nga ba si Lazaro Francisco? Si Lazaro Francisco ay sinilang noong 12 ng Pebrero 1898 sa lugar ng Orani, Bataan. Ang kanyang mga magulang ay sina Eulogio Francisco at Clara Angeles. Siya rin ay nagtatag ng kapatiran alagad ng wikang Pilipino o mas kilalang kawika. Meron siyang sinulat na 12 nobela, 7 maikling kwento at isang sanaysay na nalathala sa popular na babasahing gaya ng liwayway. Mga tauhan sa kwento. Si Berta Carvel, isang manunulat na may matunog na pangalan. General Carvel, nagtaas at nagwasiwas ng bandila ng kalayaan nang bumangon ang Estados Unidos laban sa Inglaterra. Teniente Philip Hall, pinsan ni Binibining Carvel. Arcadio Pulitan, binatang Pilipino na may dayuhan sa Estados Unidos upang mag-aral at makipagsapalaran. Tagpuan sa kwento. Sa luneta sa baba ng paanan ni Gat Jose Rizal noong linggong kinahapunan. Simula. Ang katangian ni Binibining Berta Carvel, isa rin siyang manunulat na may matunog na pangalan. Tinatanghala siyang may mangimbulo at paghanga ng kanyang mga kapanahunan. Ang damdamin ni Berta Carvel sa kaliwalti ang natamo niya ay may isang sugat na habang nalalaon ay lalong nababalantugi. Ito ay ang alaala ng isang mapait na paglagapak na tinamo niya. Tandang-tanda pa ito ng dalaga sapagkat masakit pa rin ito sa kanya. Sa panahon ni Berta Carvel, siya ay tanyag na manunulat sa kanila. Bukod pa rito, mas kilala siya dahil sa kanyang angking kagandahan at mas lalo siyang nakilala dahil ang kanyang mga angkan ay ang mga bayani. Ilang sandali ay may dumating na Ginoo at nagpakilala ito na si Ginoong Robertson. Nais niyang magpagawa ng aklat labang sa kagyat ng pagsasarili ng Pilipinas. Tinanggap naman ito ng malugod ni Binibining Carvel at pinamagatan ang aklat na ang kutsilyo sa kamay ng bata. So sa pagkaraan po ng ilang minuto ay may dumating na lalaki. Nagpakilala itong si Robertson. Gusto niyang gumawa si Binibining Carvel ng aklat laban sa pagsasarili ng Pilipinas. Pumunta si Binibini sa Maynila upang maglikom ng mga detalye para sa kanyang aklat na isusulat. Sa pamamasyal ni Binibining Carvel sa Maynila, kasama ang kanyang pinsan na si Philip Hall, ay may nakilala silang isang lalaki na nagngangalang Arcadio Pulitan. So, dahil nga may isisulat si Binibining Carvel na aklat tungkol sa Pilipinas, ay pumunta siya sa Maynila upang maglikom ng mga detalye tungkol sa Pilipinas. Sa pamamasyal ni Binibining Carvel sa Maynila, meron silang nakilalang isang lalaki na nagngangalang Arcadio Pulitan. Nagkwento si Arcadio Pulitan kung anong nangyari sa kanya noong digmaan. Nagkwento niya kung ano ang sakripisyo sa buhay para lamang sagipin ang bansa na di naman sa kanila. So, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Arcadio Pulitan pala ay isang veterano. So, ito palang si Arcadio Pulitan ay isang dayuhan sa Estados Unidos, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng digmaan laban sa Estados Unidos at sa Inglaterra. Hindi nagdadalawang isip tumulong si Arcadio kahit na hindi ito ang kanyang bansa. Isa rin siya sa veteranong kasama ng ama ni Binibining Carvel. Napaluhan na lamang si Binibining Carvel sa kwento ni Ginoong Pulitan. Di niya akalain na may tao pang kayang magsakripisyo ng kanyang buhay masagip lamang ang ibang bansa. So sabi dito is napaiyak na lamang si Binibining Carvel sa kwento ni Ginoong Pulitan dahil narinig niya kung anong nangyari sa kanya masagip lamang ang bansa. Ang pagkakaroon ng ilang araw di tinuloy ni Binibining Carvel ang sinulat. Bagkos ay gumawa siya ng bago at pinamagatang ito nang nasa pagtupad ang kadakilaan ng pangako.
So doon na nga nagtatapos ang kwento ng veterano. So simbolo ng ang veterano. Nagsisimbolo ito kay Arcadio Pulitan, ang magiting na veterano na lumaban sa digmaan upang masagip ang bayan. Paksang diwang veterano. Balikan natin ang tanaw ng sakripisyo ng mga veterano, mapalaya lang ang ating bansa. Huwag nating hayaan na makalimutan natin ang mga sakripisyong ginawa nila. Kailangan nating kilalanin sila at tumanaw ng utang na loob. Himig, tuno, damdamin ng kwento. Malungkot, makasaysayan, nakakamangha. Mensahe sa kwento. Sinasalamin sa kwento na ang pananakop ng mga Amerikano sa kahit anong bansa ay lagi pa ring damay ang Pilipinas kahit na hindi ito ang nagsimula. Pahalagahan natin ang ating mga veterano na lumaban sa digmaan, mapalaya lamang ang ating bansa. At dito na po nagtatapos ang aking talakayin. Maraming salamat.